Shalom, shalom everyone! It's Noreen Ewa, inyong caregiver dito sa Israel. Ayan, for today's video. Alam nyo ba guys, sa amin, ang trabaho namin dito is all around din. So, pinaganda rin lang ang caregiver. Katulong din yan. So, for today's video guys, pag every Friday naman talaga is laba-laba day ko. Ang inuuna kong labahin yung aking damit. And then after that, yung kay Lola. So, yan, kumising ako ng 8:30 dyan. Ang inuna kong isa lang, yung paglalaba. Tapos, nung nakasalang na yung damit ko, ginising ko na si Lola para maghugas ng kanyang face, mag-toothbrush, magpalit ng damit, lahat-lahat na proper hygiene ginawa ko. And then, nagkape na rin kami at pinakain ko ng umagahan. Then, natapos ang kanyang damit na ikot-ikot, yung damit naman niya ang aking pinaikot sa washing machine. And nagluto na rin ako dyan ng aking menu for this Shabbat. Ang aking isda na minarinade ko muna sa mga herbs and spices ni Lola, yung mga sweet paprika. And nagluto din ako ng meatballs. And then naggawa din ako ng vegetable soup. Yun lang po ang aking niluto ngayon. And natapos ng aking labahin. Tapos yan, nagsampay-sampay na doon sa may kanaya or dating parkingan ng car ni na Lola. So ngayon wala na silang car. And dyan na ako sasampay lagi kasi ma-Janet dyan sa likod guys, hindi ko kaya ang init ng araw. So usually ganyan lang ako nagsasampay dyan na sa medyo masilong kasi mainit naman. So yeah, this is around 12 o'clock na ito. So napakainit na dyan guys. So talagang tuyo na dyan maya-maya ng hapon. Pwede ko nang angkasin ulit yan, no? So ganyan ang buhay namin caregiver dito sa pag-live-in, lahat-lahat sa'yo. Pero kasi dito may dalawang uri ng pagtatrabaho namin dito, yung places. Yung sinasabi nila betabot or din sa nursing home or yung live-in caregiver na sa bahay ka for 24/7, kaya live out. So yung mga nasa nursing home guys, usually may mga certain na nagpipick ng kanilang mga damit nung alaga nila, and yung pagluluto ng pagkain, kumukuha na lang sila doon sa kanilang restaurant or parang canteen sa baba ng nursing home. And meron ding mga pupunta dyan na naglilinis ng bahay. So, ang caregiver talagang caregiver lang ang trabaho. Pero pag live-in, parang katulong talaga, Diyos ko dahil. Pero okay lang, as a live-in naman na caregiver, nag-enjoy naman ako guys. So, marami akong nakakasamang ibang tao, Israeli man, Filipino, at nakakalabas din ako tuwing hapon na nagkakasama din kaming magkakaibigan dito. Usually sa nursing home, mas marami ding mga Pilipina na magkakasama din. So, ganyan ang buhay namin. Kanya-kanya din ang style ng pagtatrabaho. Nasa inyo kung gaano nyo ayusin at gawing schedule kung ang inyong trabaho everyday. Sa akin naman kasi sanayan na yan, multitasking na lang yan. Basta ang ginagawa ko, pag umaga talaga hanggang tanghali, tapos na yung trabaho ko ng 2 o'clock. And then 2 o'clock hanggang 5 o'clock, matulog na ako kasi usually ako ay puyat sa gabi. Si Lola kasi lagi siyang nagigising paggabi. Parang bata na siya. So, ganyan talaga ang buhay caregiver, diba? So, tapos ng aking labahin, yan po lahat ang aking laba day. So, enjoy your life always, guys, and a blessed day. Thank you sa panonood. Bye! Shalom, shalom everyone! Ito na naman ang inyong caregiver dito sa Israel. And it's a Friday morning. Yan ay Friday. It's a luto day nung aking alaga, mga pagkain niya na request niya. And gusto daw niya akong gumawa ng vegetable soup. So, yan ang available na pang soup namin. Patatas, sibuyas, at isang carrots. Tapos nilagyan ko din ng buong celery. At nilagyan ko rin ng ano na yung tawag doon, chicken. So, nandun na yung chicken, ginisa ko na nauna para habang ginagayat ko ang ating gulay, medyo lumambot
yung chicken para kay Lola. Tapos ayan, patatas, ang lalaki ng mga patatas nila dito guys. Medyo mahal na rin yung mga bilihin, mga gulay dito, pero okay lang kasi si Lola naman kailangan niyang kumain lagi araw-araw ng gulay at saka vegetable salad. So importante yan sa kanyang health. So ayan, kumukulo na, luto na ang aking chicken na ginisa with turmeric powder. At ilalagay ko na yung ginayat ko na mga gulay into cubes. Yan, halo-halo. Nilagyan ko lang ng paminta, asin, tsaka konting chicken powder and turmeric powder. At inihanda ko na yung pang shabat ko, ang fish fillet. At niluto ko na rin yung aking sitsot or meatballs. Kinahaponan guys, it's 7 o'clock. Nag-candle lightning na si Lola. Nag-pray na siya. And yan, fast forward, tulog na yan aking Lola, mga 9:30 na yan. Ginayak ko yung isang box ko kasi nag-decide ako, bawasan ko na yung aking mga gamit dito kasi ang dami-dami na guys ng gamit ko. Kasama na yung mga napupulot ko na mga damit na magaganda pa. At yung mga old na damit ko dito na pwedeng gamitin ng aking anak, ipapadala ko na lang guys. Bawas-bawas na ang gamit kasi alam na hindi natin alam kung anong mangyayari dito sa Israel. Charot! Pray. At kinaumagahan Sabado, habang tulog si Lola, nag-sponge na ako, naglinis na ako ng floor sa sala at sa kusinahan man lang. At kinahaponan, ayan, syempre, habang medyo tulog-tulog pa si Lola at medyo ngarag-ngarag pa ang kanyang utak, nagtupi-tupi na ako kasi yan ay nilabahan ko rin ng Friday yan guys. Naglaba ulit ako ng Friday ng gabi habang ako ng box ko. So, less ang aking trabaho ng Sabado. Actually, yan ang ginawa ko, nag-map at saka nagtupi na lang, no? Si Lola dyan medyo daldal ng daldal. So, at least may ginagawa ako na pagkakabisihan ko at less stress yung may ginagawa ka, hindi yung nakaupo ka lang at medyo makulit na. Ganun talaga ang buhay, no? And ayan na, ito yung Sabado na nanalo ang cream line. Ang saya-saya ko dito. Masaya ang buhay pag nanalo ang cream line. At papakita ko sa inyo yan, tapos na ang aking binax. At balak ko pang bumili ng sabon, tsaka shampoo, at tsaka toothpaste, at coating chocolate pag may budget. Pag wala, no more. So, this is Sunday na guys. This is Sunday morning, 9 a.m. Pinalagyan pa ulit namin ng isang yadit or yung kanyang hawakan pag lalabas na siya ng miklakad or banyo pag pinapaliguan siya. So, ayan na si Kulit. Wala ang mga mahal ko sa buhay sa bahay kasi sinilip ko na lang ang CCTV para makita ang aking maliit na aso. Ganyan guys ang kagandahan pag may CCTV. Makikita mo ang family mo din at makakausap mo. So, okay lang. Basta advice ko na lang sa inyo. Ingat palagi. God bless everyone. Bye! Shalom everyone! It's a very good morning because nagbenta tayo ng bote. So this is Noreen Eway, ang yung caregiver dito sa Israel. Pag nagbenta ng bote, usually nag-grocery na din ako at fast forward tapos na akong nag-grocery dyan. Naghihintay na lang ako ng bus at dalawang aking bayong kasing isa is pinaglangi ko ng bote. At ayan ang aking card. Nagpa-load din ako kasi ubos na ang pera dyan at tumaas na po ang pamasahin namin. 6 shekel pero dumating ako dito guys mga 140 or 2 shekel lang. O, diba, tumataas na rin talaga dito. At naka-solar panel ang time at bus ng aming paghihintayan. Ano yan guys na isang malaking traktor yan na nagdadala ng mga bigat na mga semento, diba? Ang galing-galing high-tech. At yan ang aking pinamali guys. Medyo marami kasi naubusan na kami ng stock ni Lola ng mga gulay at anik-anik. Yan, yung mga pinamili ko guys. Kompletos recados na yan. Good for 1.5 week na yan guys. And then for the next Tuesday, medyo konti na rin yung mabibili ko dyan kasi medyo marami ang nabili ko. At yung gatas every week,
talaga ako bumibili. Ang mga Givina yogurt, good for 2 weeks. At ang yung may sale po na manok, bumili na rin ako kahit meron pa akong stock. So, dapat may stock tayo for today's video. At yan ang aking mahiwaging mga itlog. Hindi pwedeng walang itlog sa araw-araw, di ba? Itlog is life. And kamatis and cucumber, kailangan meron yan lagi kasi paborito ni Lola lagi ang may vegetable salad, and it's good for her health, di ba? Mga gulay-gulay natin. Ayun. Yan ang tinatawag namin na cafe shakur, o sa atin is barako, di ba? Kape barako. At syempre, di ba, bigas, kanin is life. Hindi pwedeng mawawala ang kanin natin everyday. Nako, wala tayong lakas niyan magtrabaho. And marami akong ayuda na bangga. So, kahit na medyo matamis-tamis ito, guys. At hindi ko na pinahintay na talagang maluto pa. Nag-decide akong gumawa ng mango pickles ko kasi masarap ito pag nagprito ka ng manok or anything na pinrito mo. Masarap ito, guys, na pang sausawan or any na gawin mong side dish pagdating sa mga prito-prito. So, yummy yan, guys. Try to do it. Pero mas masarap yung manggang kalabaw talaga, di ba? Yung ginagawa dyan kasi talagang maasim yun at ipipickled mo yun. Yummy. Pero yan, no choice. Yan ang ginawa ko. Parang Indian mango o apple mango natin sa Pilipinas. So, sa mangga dito, ngayon, sa season na ito, medyo masarap na yung mga mangga matatamis at malalaki. At yan ang ginawa ko na lang, pickled, para ini-strip ko at diretso na yan sa aking mahiwagang garapon. Maliit lang, medium size ng garapon lang, guys. Cut into pieces na yan ang ginawa ko para isalansan or ayusin natin sa ating garapon. So, ayan ang medium size na garapon ko. Ganyan ko ginawa, guys. Pinatayo ko lang yung mangga na naka-strip. Pwede nyo gawin ito sa mga cucumber, guys, or anything, yung gulay. Pwede kayong mag-pickled. Nilagyan ko ng asukal, asin, rock salt ang gamitin nyo, mas masarap. At nilagyan ko din ng 3 sili and nilagyan ko ng vinegar. Ayan, tapos meron din na yung bawang, tsaka yung lemon, at dinagdagan ko sa ibabaw ng chili flakes. Ayan, guys, masarap yan, guys. Try this. God bless everyone. Bye!